Senator Rodante Marcoleta says isang ibon sa dalawang putok. What do you make of his statement? Well, of course, it's very defensive. Hindi na naman natin maalis sa kanya na isipin yung gano'n, na aalisin siya at the same time mawawalan ng isang boto para sa impeachment or aalisin siya sa impeachment process, makukulong siya. But, the thing that we need to ask ourselves is this: bakit ba kasi nakarating siya sa ganyang sitwasyon? Yan ba ay ibinigay sa kanya ng gobyerno, pinipuwersa sa kanya o siya mismo ang nagdala sa sarili niya diyan? Yan dapat ang tinatanong natin. Well, the INC has already said that they are doing this surprise rally for Senator Marcoleta and also to denounce what they call selective justice. Well, if they're talking about selective justice, let us talk about selectivity. Kung ordinaryong mga militant na mga rallyista yan, matagal nang dinisperse kasi walang permit. Sila walang permit pero hindi sila dinidisperse. Binigyan sila ng special dispensation na hindi sila dapat paalisin kahit na sila ay nakaabala ng maraming tao. So kung selectivity ang pinag-uusapan, bakit ginagawa nilang special si Senator Marcoleta? Bakit doon si Senator Marcoleta lang ang parang ginigipit, ay nalimutan ba nilang si Senator Jinggoy nakakulong na? Marami ding mga ibang mga nakakulong na. Maraming mga kakasuhan at kakasuhan pa. Si Senator Bong Revilla nakakulong. So anong pinagsasabi nila na sinisingle out si Senator Marcoleta na siya naman ay umamin. Alalahanin natin siyang umamin na siya'y tumanggap ng 75 million. At itinanggi pa nga niya na yun ay campaign contribution. Kaya nga siya napunta sa plunder eh. Kasi alam mo sis, pwede naman, bawal sa isang government official ang tumanggap ng pera kahit anong amount. Except if it is a contribution for a campaign. Right. Eh siya ang nagsabi na hindi yan pangampanya eh. Siya mismo nagsabi niya at nag-agree ang COMELEC. So ngayon, hindi niya dineklara sa SALN niya. So ano ngayon? Kasi hindi naman pwede ideklara sa SOSE dahil hindi nga Sa daw SOSE, campaign hindi rin. contribution. Opo. So hindi niya dineklara sa SALN. So therefore, andun yung gift na tinanggap niya na bawal sa isang government official at lagpas ng 50 million. So swak na swak sa plunder. All right. Now, this is a test. You mentioned na medyo soft ang gobyerno dahil kung progresibo nga yan, baka napatabi na. But pinayagan sila kahit walang permit and they're given another permit tomorrow. Would you see this as a test of the will of the government to pursue the case against Senator Marcoleta? Alam mo ang ginawang ito na parang kumuha ng bato ang INC at ipinukpok sa ulo ni Senator Marcoleta. Alam mo bakit? Parang ang hirap na ngayon na hindi siya pwedeng hindi ikulong at hindi siya pwedeng kasuhan. Kasi kung lalabas na ganun, sa mata ng taong bayan, natupi, yumuko ang gobyerno. Which hindi dapat mangyari. Kasi yun nga ayaw nila ng selective, ayaw nila ng may papaboran. So pag ganun, parang pinapaboran na ngayon ng Iglesia ni Cristo dahil nag-rally lang sila. Ay kapag ang ganun pala, kapag kasamahan nila ang naandun na kailangan ng sampahan ng kaso ng plunder, mag-rally lang sila, tapos pagbibigyan na. Ay hindi maganda sa optics yun ng gobyerno. So sa ngayon, of course, karapatan nilang mag-rally, pero as to whether they're going to achieve what they want, I think they even gave the government, not that the case of the government is weak or doesn't have basis, may basis sa batas, but they even gave the government even more resolve to push through with the plan. But they don't think that way. They see it as as a show of force, showing their power and what they can, their power to gather people and to pressure government. So I don't know if Yeah, alam mo sis, pinamihasa kasi ng political system ang iglesia. Dahil nga nagba-black voting sila, nakaka-intimidate sila ng mga politiko.
So ngayon nasanay na sila sa ganon. I think it's about time that we really have to say everyone is equal. No one is above the law. Mapakatoliko ka, mapaprotestante ka, mapabaptist ka, mapaiglesia ka. Sa tingin ko dapat pantay-pantay tayo. Isa lang naman tayong boto sa isang eleksyon. So hindi dapat ganito. Kaya sa tingin ko, hayaan natin kung talagang wala namang kasalanan si Senator Marcoleta, ba't hindi nila hayaan sa batas? Ngayon sinasabi nila kaya daw gusto siyang i-plunder dahil para hindi siya ma-on bail. Walang talagang gano'n ang plunder unbailable. Ay nagkataon lang kasi na siya mismo ang umamin na siya nagtanggap ng 75 million. So, Well, it is not... the reasoning is this is not money from the state's coffers, but it's a wrong way to explain it, right? Yes, that if you're going to read the law, of course, people always interpret that you can only plunder government resources and government coffers. But another item there is about receiving gifts, which is what happened. Kasi hindi nga siya, tumanggap nga siya ng 75 million na regalo nung nakaupo siya sa bilang congressman na hindi niya dineklara sa salin. So malinaw na yon ay plunder. So it's really something that tapos mismo si Senator Marcoleta ang tumanggi na ito ay campaign contribution. So hindi ko maintindihan bakit ang iglesia pinagpipilitan na campaign contribution yan. Mismo si Senator Marcoleta ang nagsabi na hindi yan kampanya. Sa kampanya hindi pa naman daw siya kandidato noong time na yon. So you are seeing the Marcos government being able to stand its ground against the Iglesia ni Cristo? They should. Otherwise, it will be foolishness to yield to this pressure. Kasi alam mo, yun na nga lang pagpunta nila sa rally, dapat isipin nila yan. Show of force nga yan. Pero hindi naman yan yung voluntary. Alam naman natin, kita naman natin na talaga may mga boss, di ba? Alam naman natin na ang mga ganito klase ng grupo nakaasa yan sa kung anong iutos sa kanilang mga leaders, di ba? At masigit pa nga ang iglesia kaysa sa Katoliko. Ang Katoliko hindi nababasa napapasunod ng mga obispo, hindi ba? Matitigas ang ulo. Ang mga so mga born again siguro pwede rin, di ba? Pero ang iglesia, the fact na meron silang block voting, kung anong inutos ng kanilang mga leader, yun ang binoboto nila. Di ba daling yung mga pumunta diyan, ang iba diyan maaring sumunod lang. So hindi natin alam kung solido talaga yung kanilang kita mo naman napakagaganda at napaka-uniform ng itsura ng mga placards nila. That means it's really something, it's a produced inorganic. I don't want to use the word they were brought, many of them were brought to the place. Okay. Di sila na pumunta diyan voluntarily. Pero may impact ba ito sa trial? It's on Monday. What if these rallies or protest actions flow into Monday? Alam mo, ang ating buhay ngayon sa politika, Ses, ay talagang napaka-exciting. So maraming ganyan. Hindi natin alam, makaka-apekto ba ito? It could sway one way or the other. May mga, nakikita mo naman ngayon, alam mo, nag-backfire itong ginawa na ito na iglesia kasi basahin mo social media, ang daming nagagalit, ang daming hindi nakapasok sa trabaho, ang daming 2 oras sa biyahel samantalang dapat 10 minutes lang o 30 minutes. So, instead of winning sympathy, parang na-turn off pa ang mga tao. Kasi nga, yun nga, yung tapos, parang ang ipinaglalaban pa nila, parang malinaw na sinasabi nila, si Marcoleta lang, nagrarally lang sila para kay Marcoleta. Which is something na sa mga mobilization sa Pilipinas, we don't usually do that. We have rallies for democracy, we have rallies for transparency as a generic ideal. They're It's not saying to one transparency. person. They're using the word transparency. Well, they're using the word transparency, but even their leadership are now admitting that they are doing it for Marcoleta. So, that's the narrative. So, parang ang hirap na inistorbo mo ang daang-daang libong tao because of one person. Na umamin naman na siya tumanggap na 75 million.